Papa Dudut. Bagong simula, bagong layunin, ito ang dulot sa atin ng bagong taon. Kaya naman marami sa atin ang nagpapamiyembro sa gym pagsapit ng Enero bilang parte ng kanilang New Year's resolution. Taon-taon ay puno ang mga gym na mga taong gustong pagandahin ang hubog ng kanilang katawan. Alam ko ito, Papa Dudut, dahil isa po akong gym rat o taong madalas na magpunta sa gym para mag-exercise. Ako nga po pala si Maron, 27 years old, na nakatira sa Diliman, Quezon City. Bahay, trabaho at gym na ang naging routine ko sa loob ng mahigit 2 taon. Mula sa dati kong timbang na 55 kilos ay tumatakbo na ngayon hanggang 72 kilos ang bigat ko. Dahil sa pagbubuhat sa gym at pagkain ng tamang protina. Kung ikukumpara ang itsura ko noon sa ngayon ay di hamak. Na nag-glow up ako dahil natutunan ko ng mahalin at alagaan ang sarili ko. Noon kasi, Papa Dudut, ay wala po akong pakialam sa itsura ko. Bago pa man ako natutong mag-gym ay hindi ako marunong mag-ayos. Hindi ako naglalagay ng kung ano sa buhok ko. Hindi ako gumagamit ng mga sabong pampaputi at hindi rin ako namimili ng damit na isusuot. Para sa akin noon, hindi ko na kailangang magpagwapo pa dahil may love life naman ako. Hindi ko na kailangang magpa-impress sa mga kababaihan dahil maaga kong nakakilala ng babaeng magmamahal sa akin. Nagkaroon po ako ng long-term girlfriend na itago na lang natin sa pangalang Lyra. 7 years ko siyang naging girlfriend, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip natin, pero yun na siguro ang pinakapangit na ride na nasakyan ko. Hindi ka ba nag-enjoy? Ang saya kaya. Hindi na ako sasakay sa ride na yun ever. Okay na sa akin yung isang beses, at least na-try ko. Ano pa bang gusto mo itry? Marami pa tayong hindi nasusubukang ride sa theme park na to. Teka lang, magpahinga muna tayo. Umiikot pa yung sikmura ko sa huling sinakyan natin eh. Okay, sige. Maghanap na muna tayo ng mauupuan. Mabuti pa nga. Nangangatog pa rin yung tuhod ko hanggang ngayon eh. Dito na muna tayo maupo sa bench. Sige. Marami palang tao rito kapag weekends, no? Oo nga eh. Balita ko laging jam-packed tong theme park na to kasi dito karaniwan nag-field trip yung mga estudyante. Nataon pa na holiday kaya marami talagang tao. Pero sa bagay, sulit din naman yung bayad kasi sobrang laki ng park na to. Maraming pwedeng sakyan. Mukhang hindi nga natin masusubukan lahat ng rides nila eh, sa dami. Kulang ang isang araw. Ano pa bang magandang sakyan? Yung Ferris wheel, gusto mo ba? Ayoko, ang taas. Natatakot ako. Pero close naman yun. Maganda yung view nun kapag nasa tuktok na tayo. Hindi tulad nung huling sinakyan natin na mabilis. Tong Ferris wheel, chill lang. Sa bagay, medyo romantic din siya. Mas intimate. Ano, try natin mamaya? O sige, sayang naman yung binayad natin kung hindi natin susubukan. Di pa nga natin nalilibot yung kabilang side ng theme park na to eh. Oo nga, tapos malapit ng dumilim. Feeling ko kailangan uli natin mag-set ng date dito sa susunod. Pwede rin naman, pero marami pa akong gustong puntahan kasama ka eh. Alam mo ba na may bucket list ako ng mga lugar na plano kong puntahan para sa date nating dalawa? Talaga? Oo, nung sinagot mo ako, yun yung una kong ginawa. Nililista ko kaya lahat ng mga importanteng date natin. Di ba lagi ako nag-aaya na mag-selfie tayo? Totoo, ang hilig mong kumuha ng picture. Piniprint ko kasi yun tapos nilalagay ko sa journal. Talaga ba? Ang sweet naman. Memories yun na ayokong makalimutan. Kasi marami pa tayong alaala na bubuuin. Baka makalimutan ko yung iba eh kaya nagpiprint ako para kapag namimiss kita, babalikan ko yung mga picture na yun. Sentimental ka pala talaga? Oo. Mana raw ako sa tatay ko. Biruin mo, mula nung ipanganak hanggang unang hakbang ko nung baby ako, nakalista lahat yun sa notebook. Ganun na ganun daw ako ngayon, sabi ng nanay ko. Pero ang cute. Nakakakilig isipin para sa isang lalaki na nag-i-effort sila na maglista ng mga bagay na importante para sa kanila.
Feeling ko tuloy napaka-importante ko sa buhay mo. Siyempre naman, isa ka sa mga importanteng tao sa buhay ko. Oh, ikaw rin, importante ka rin sa buhay ko. So, ano pala yung lugar na gusto mong puntahan kasama ako? Marami, for example, yung National Museum. Gusto kong bisitahin yun kasama ka. Uy, hindi pa ako nakapunta doon. Puntahan natin yun sa susunod. Tsaka gusto ko ring ipasyal ka sa windmill, sa Pagudpod. Saan naman yun? Sa Ilocos Norte yun. Nakapunta na ako doon nung bata pa lang ako. Pero baka malayuan ka eh. Kaya pwede rin naman yung doon na lang sa Rizal para malapit lang. May windmill din sa Rizal? Oo, meron. Nakapunta na rin kami doon last time. Kung gusto mo naman ng medyo adventurous, mag-hiking tayo sa Mount Pulag o mag-trekking sa Sagada. Grabe, ang dami mo palang inihandang dates ha? E di ilang anniversary na yon kung sakali. Kulang pa nga yun eh. Nasa 10 pa lang ata yung nalilista kong lugar. 10 lang? Dagdagan mo pa, gawin mong 50. Tingin mo ba aabot tayo ng ganong katagal na panahong magkasama? Oo naman no. Kung gusto, gagawa natin ng paraan yan. Tama, gawa natin ang paraan. 50 years? Madali lang yun. Lolo't lola ko nga, 75 years nang magkasama eh. Di ba nga? O ano, tara na? Next ride na tayo? O sige, tara! Papadudot na sa college ako noon nang nakilala ko si Lyra. Kaibigan siya ng isa sa mga tropa ko na naimbitahan noong minsang nagkaroon ng selebrasyon sa bahay nila. Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay naakit na ako sa taglay nitong ganda. Morena siya, papadudot, mahabang buhok at matangos ang ilong. Medyo suplada ang datingan pero kapag nagsalita ay napaka-sweet ng boses niya. Noong una ay nahiya pa akong makipagkaibigan sa kanya. Medyo mahiyain kasi ako noon at ang tanging nagawa ko lang noon ay ang magnakaw ng tingin sa kanya. Lumipas ang ilang araw ay muli ko siyang nakita sa isang school event. Nagkaroon ng food stall sa school noon bilang parte ng Foundation Day ng paaralan namin. At ang coffee shop kung saan nagtatrabaho noon si Lyra bilang bartender ang nagbantay sa kanilang stall. Doon din ay naisipan ko siyang i-add sa Facebook at noon ay nag-usap kami tungkol sa mga kape kahit na hindi naman ako mahilig uminom ng kape. Naging close kaming dalawa at nang tumagal ay tinapangan ko ang sarili ko at sinubukan ko siyang ligawan. Sinagot naman niya ako, papadudot. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin dahil naalagaan naman ito ng maayos. Loki lang ang pagsasama namin. Hindi kami masyadong ma-post sa social media at madalang lang kaming lumabas. Mas marami kaming intimate moments kung saan kaming dalawa lang ang magkasama. Sa pamamagitan noon ay mas tumibay pa ang pagsasama naming dalawa, papadudot. Tumagal ang relasyon namin ng 7 taon. Pero nasubok ang tatag ng pagmamahala namin noong nagkahiwalay kaming dalawa dahil sa pandemic. Halos 2 taon din kaming hindi nagkita dahil sa restrictions at lockdown. At yon ang naging dahilan kung bakit unti-unting naging malamig ang pagsasama namin, papadudot. Tao po! Lyra? Tao po! Maron? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Nag-message ako sa'yo. Di ba sabi ko na bibisitahin kita? Nagdala ako ng grocery. Akala ko nagbibiro ka lang. Alam mo naman may COVID pa. Labas ka ng labas. Pwede nang lumabas. Hindi na sila nagbabawal ngayon. Kahit na. Hindi porkit pinayagan na tayo, pwede ka na maglalalabas. May COVID pa rin hanggang ngayon. Nanonood ka ba ng balita? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado yung sakit na yan? Alam ko. Kaya nga ako naka-face mask eh. May dala rin akong alkohol. Pinapahamak mong sarili mo eh. Idadamay mo pa kami. Nag-video call na lang sana tayo. Sa bagay, pwede nga naman mag-video call pero iba pa rin kasi yung makita kita ng personal eh. Miss na kita. Gusto na kitang mayakap.
Hindi mo ba ako papapasukin sa inyo? Hindi, dito na lang tayo sa labas. Sorry pero nag-iingat lang ako. Alam mo may matanda kaming kasama sa bahay. Ayokong i-risk yun. Okay lang, naiintindihan ko naman. Kahit dito na lang tayo sa labas mag-usap. Ang mahalaga, nakita na rin kita sa wakas. Ano bang ipinunta mo rito? May importante ka bang sasabihin? Wala naman, gusto lang talaga kitang makita. Pwede ba kitang mayakap? Wag muna. Bakit? Nag-iingat lang ako. Galing ka sa labas. Hindi natin sure kung may nakuha ka bang virus habang nagbabiyahe ka papunta rito. Pasensya ka na talaga. Ayos lang, mas maganda rin naman talaga yung maingat. Ayoko rin naman na ako yung magdala ng COVID sa bahay nyo. Ay, heto pala yung groceries na binili ko para sa inyo. Kunin mo na. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. May nagdadala naman sa amin ng grocery eh. Marami na kasi tayong na-miss na celebration kaya kahit ito na lang sana yung pambawi ko sa'yo. Maron, nitong nagdaan taon, marami akong kinaharap na problema na hanggang ngayon hindi ko pa nasusolusyonan. Kung masaya ka sa ganitong pagbabago ngayon, ako hindi pa. Anong ibig mong sabihin? Anong problema yung sinasabi mo? Hindi mo na kailangan malaman yun. Personal na problema yun at wala ka na ron. Pero boyfriend mo ako. Dapat alam ko kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Baka sakaling makatulong ako. Wala ka maitutulong sa pinagdadaanan ko ngayon. Maniwala ka sa akin. Ikaw ang dapat na magtiwala sa akin. Malay mo naman, may magawa ako para sa... Wala. Ngayon pa nga lang, nakakadagdag ka na ng problema ko eh. Ha? Paanong nakakadagdag? Lumalabas ka habang may COVID pa rin. Paano tayo makakasiguro na wala kang virus? Paano kung meron? Tapos nahawa mo ko, mahahawaan ko pa ang pamilya ko? Dagdag problema na naman? Mababa na yung kaso ng COVID ngayon. Kaya nga na-lift na yung ibang restrictions eh. Hindi naman ako bobo para ipahamak kayo. Hindi ako pupunta rito kung alam kong may virus ako. Hindi yun ang point ko. Ang gusto kong sabihin, masyado na ako maraming kinakaharap ngayon at hindi ko na kaya kung dadagdag ka pa. Sinasabi mo ba na pati ako pinoproblema mo? Hindi yun ang gusto kong sabihin. Pero ayoko lang na makadagdag ka pa sa mga isipin ko. Kaya kong sarili ko kaya wag mo akong alalahanin. Ang gusto ko lang naman makita ka eh. Bawal ba yun? Masama ba na pagkatapos ng mahabang panahon gusto kitang makita tsaka mahawakan? Hindi mo ko naiintindihan eh. Ipaliwanag mo kasi sa akin para maintindihan kita. Maron, gusto ko magpahinga na muna tayo mula sa isa't isa. Ha? Paanong magpahinga? Pwede bang cool off muna tayo? Cool off? Gusto mo makipaghiwalay sa akin? Hindi, cool off lang. Ang ibig sabihin nun, magpapahinga lang muna tayo sa isa't isa, hindi tayo maghihiwalay. Ano? Hindi kita magets. Bibigyan lang natin ang isa't isa ng panahon para magpalamig, para magpahinga mula sa bawat isa. Walang usap, walang meet up, walang kung ano. Ha? Pero bakit? Please, Maron. Kailangan ko to ngayon. Sigurado ka ba na hindi ka nakikipaghiwalay sa akin? Oo naman. Hindi tayo maghihiwalay. Humihingi lang ako ng konting oras para mabawasan to mga nasa isipan ko. Hindi pa ba sapat yung 2 taon na hindi tayo nagkita? Hindi nga tayo nagkikita pero araw-araw naman tayo nag-uusap, di ba? Itong hinihingi ko, katahimikan mula sa isa't isa. Kaya mo bang ibigay sa akin yun? Ay, sige. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero hanggang kailan? Hanggang sa maliwanagan ako. Okay. Kung yan ang gusto mong mangyari, sige gawin natin. Pagbibigyan kita. Salamat. Papadudot, hindi ko alam kung bakit bigla na lang nawala ng gana sa akin si Lyra. Sa tagal ng panahong hindi kami nagkita, sa halip na ma-excite, na sa wakas ay magkakasama na ulit kami. Pagkatapos ng mahabang panahon ay iba ang naging reaksyon nito. Para bang hindi niya gusto akong makita. Pero wala akong magagawa kung gusto niyang magpahinga mula sa akin. Masakit man pero bilang boyfriend ay ibinigay ko ang gusto ni Lyra na pahinga. Kalaunan ay nalaman ko rin ang dahilan kung bakit gusto munang mapag-isa ni Lyra. Nasa kalagitnaan na pala ng hiwalayan ang mga magulang nito. Hindi ko alam kung bakit mas pinili niyang ilihim ito mula sa akin pero ginawa ko na lang ang lahat para masuportahan siya sa mabigat niyang pinagdadaanan. Buwan ang lumipas ay unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat.
nagsimula ng magbukas sa mga kainan at pasyalan. Lumalabas ang mga tao para mamasyal at magtrabaho pero ang relasyon namin ni Lyra ay nanatili pa ring nakatigil. Papadudot nangako siya sa akin na itutuloy namin ang relasyon namin kapag nakahanap na siya ng bagong trabaho. Pumayag naman ako dahil maski ako ay kailangan ding maghanap ng mapagkakakitaan. Ang problema nga lang, Papadudot, kung kailan dumating na ang araw na napagkasunduan kung kailan pareho na kaming nakahanap ng trabaho at nakabalik sa dating normal, ay hindi na bumalik pa ang relasyon naming dalawa ni Lyra, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, inamin sa akin ni Lyra na nakaramdam daw siya ng kaginhawahan noong nag-cool off kami. Para daw siyang nakalaya. Hindi ko alam na gano'n na pala ang pakiramdam niya sa pagsasama naming dalawa. Hindi ko po inaasahan na nasasakal na pala siya sa relasyon namin kahit na hindi naman ako mahigpit sa kanya. Siguro nga ay tama ang sinabi nito na nagsawa na lang din siya sa akin. Siyempre, Papadudot, masakit para sa akin na gano'n na lamang ako iniwan ni Lyra. Ipinagtabuyan niya ako na parabang wala kaming pinagsamahang dalawa. Sa isang iglap, ang 7 pagsasama namin ay itinapon na lamang niya sa nakaraan. Nagsimula siya sa panibago niyang buhay nang wala ako, na hindi na niya ako kasama. Alam ko po sa sarili kong wala akong ginagawang mali, Papadudot. Ginawa ko ang lahat para mapangalagaan ang relasyon namin. Imiligay ko ang lahat ng pangangailangan at gusto ni Lyra. Pero katulad nga ng sinabi sa isang kanta, the best wasn't good enough. Siguro dahil sa huli ay iniwan pa rin ako ni Lyra. Makalipas ang isang buwan ay nabalitaan ko na lamang na meron ng bagong boyfriend si Lyra. Para po akong sinaksak sa puso noong nalaman ko ang balitang yon. 7 taong kaming nagsama pero ganon kabilis lamang niya akong pinalitan. Para akong aso na naghabol kay Lyra noon at awang-awa ako sa sarili ko habang hinahanap ang kasagutan kung bakit napakabilis niya na pinalitan ako, Papadudot. Lyra! Lyra! Maron? Anong ginagawa mo rito? Gusto sana kitang makausap eh. Busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Pauwi na ako. Pagod ako sa trabaho. Sige na Lyra, pagbigyan mo na ako. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Kahit saglit lang. I-message mo na lang ako. Pagod talaga ako ngayon. Wala na akong lakas para makipag-usap sa'yo. Gusto ko na magpahinga. Kahit naman i-message kita, hindi mo binabasa yung mga message ko sa'yo eh. Tinatawagan din kita pero hindi mo naman sinasagot. Lyra, please. Kausapin mo naman ako kahit sandali lang. Ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Tapos na tayo, di ba? Gusto ko lang malaman kung bakit. Kung paano nangyari to sa atin. Nasabi ko na sa'yo yan lahat noon. Oo, sinabi mo sa text. Pero gusto kong marinig sa'yo mismo yung rason. Gusto ko na sa'yo mismo manggaling yung totoo. Gusto kong sabihin mo sa harapan ko na hindi mo na ako mahal. Hindi na kita mahal, Maron. Kung ano man yung meron tayo noon, kung ano man yung mga bagay na naramdaman ko para sa'yo noon, wala na yun ngayon. Wala na akong pagmamahal na nararamdaman para sa'yo. Pero bakit? May rason ba? Hindi ko alam. Walang rason. Basta ang alam ko lang, iba na ang tingin ko sa'yo ngayon. Siguro na fall out of love ako. Nagbago na yung mga gusto ko sa buhay at hindi na ikaw yung nakikita kong lalaki para sa akin. Imposible namang mangyari yun ng ganun lang. Sabihin mo kasi sa akin yung totoo. May nagawa ba akong mali? May kasalanan ba ako sa'yo para magalit ka sa akin ng ganito? Hindi ako galit sa'yo. Wala kang ginawang mali. Ako yung may mali. Wala kang kasalanan. Ako yung may kasalanan kasi ako yung tumigil sa pagmamahal sa'yo. Lumang tugtugin na yan eh. Hindi pwedeng basta na lang tumigil yung pagmamahal mo para sa taong karelasyon mo. Kung ganun,
Baka hindi talaga kita minahal noon pa. Eh anong tawag mo sa 7 taon na pinagsamahan natin? Hindi ko nga alam. Ano bang hindi mo mag-gets sa sinasabi ko? Basta ang alam ko lang, hindi na kita gusto. Kung ganun, bakit nga? Bakit bigla na lang nawala yung pagmamahal mo sa akin? Paulit-ulit ka naman eh. Wala nga sagot kung bakit bigla na lang nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Katulad ng wala ring sagot kung bakit kita minahal in the first place. Pwede ba tanggapin mo na lang na wala na tayo? Paano ko tatanggapin? Paano ko gagawin yun kung buong buhay ko, ikaw yung taong pinangarap ko na makasama hanggang pagtanda? 7 taon lang tayo nagsama. Mas mahaba pa rin yung panahong hindi tayo magkakilala. Na kaya mo mabuhay na mag-isa, kaya alam kong kakayanin mo rin mabuhay nang wala ako. Pero hindi sa pagkakataong to. 7 taon natin binuo yung future nating dalawa. Paano ko ipagpapatuloy yun kung wala na tayo? Yun yung mali mo eh. Masyado ka nakafocus sa future. Nakalimutan mo na yung ngayon. Hindi pwedeng ganun. Maron, hindi natin hawak ang bukas. Kaya huwag kang dumipende sa hinaharap. Sinasabi mo ba na sa 7 taong pinagsamahan natin, hindi mo nakita na makakasama mo ako habang buhay? Minsan na rin sumagi yun sa isip ko pero noon yun. Araw-araw nagbabago tayo. Marami tayong natututunan at sa pamamagitan nun, lumalawak ang isip natin. Ako rin naman. Natututo, nagbabago. Pero ang kaibahan natin, lagi kitang sinasama sa mga pagbabago sa buhay ko. Yun siguro yung dahilan kung bakit nawala na lang bigla yung pagmamahal mo sa akin. Hindi ako ganun kaimportante sa buhay mo, sa puntong handa mo akong iwan anong oras mo man gusto. Sorry kung hindi ko napantayan yung pagmamahal na binigay mo sa akin. Hindi ako katulad mo. Wala na ba talaga? Wala nang chance na magbago pa yung isip mo, Lyra? Sorry pero wala na talaga eh. Kahit ipilit ko pa, naubos na yung pagmamahal ko para sa'yo. Wala nang spark, wala nang excitement, wala na yung dati. Hanggang dito na lang ba tayo? Dito na ba talaga matatapos yung kwento nating dalawa? I'm sorry. Sobrang hirap pala kapag nalaman mong wala ka nang magagawa pa para maibalik ang taong minsan ding nagpasaya sa'yo. Ayaw na talaga akong balikan noon ni Lyra dahil may bago na siya. At kahit na anong panalangin at pagpupumilit pa ang gawin ko ay hindi na talaga kami magkakabalikan pa. Dahil sa nangyari ay unti-unti akong nag-self-destruct. Nawalan ako ng focus sa trabaho na dahilan kung bakit kamuntikan na akong matanggal sa trabaho. Nawalan ako ng gana sa mga bagay-bagay. Ang mga paborito kong ginagawa noon ay hindi ko na magawa dahil bawat isa nito ay may kalakip na ala-ala ni Lyra. Katulad na lamang tuwing naglalaro ako ng basketball, lagi niya akong pinapanood noon sa mga laro ko. Tumigil na rin ako sa panonood ng mga pelikula dahil siya ang lagi kong kasakasama sa pagmo-movie marathon. Sa mga sumunod na buwan ay napabayaan ko ang sarili ko. Minsan nakakaligtaan kong kumain dahil kahit gutom ay wala akong lakas para bumangon at kumain. Hindi rin ako lumalabas ng kwarto dahil hindi ko namamalaya ng oras. May mga araw na hindi rin ako nakakaligo. Para bang nawasak ang mundo ko noong nawala si Lyra at hindi ko na alam kung papaano ko ito bubuuin. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng birthday party sa bahay dahil kaarawan ng tatay ko. Nagkaroon ng kaunting handaan at inuman sa bahay at pinilit ako ng mga kaibigan ni tatay na sumama sa inuman. Pinagbigyan ko sila. And for the first time noong nalasing ako, ay nagkaroon ako ng pagkakataon para ilabas ang lahat ng mga saloobin ko sa taong hindi ko kakilala, Papa Dudut. Oh, tulog na si Papa? Oo nga eh. Pati nga isa, nagpaalam lang na iihi pero hindi na bumalik. Oo nga no. Hindi na bumalik yung isang kasama natin ah. Ganun talaga yun. Kunwari iihi pero hindi na babalik.
Matagal niya ng diskarte yung tuwing inuman para makatakas. Pa, gising. Marami pa tayong iinumin. Kaaya-aya kayo ng inuman. Malalasing din naman pala kayo agad. Hayaan mo na, pagod lang siguro. Siya ba naman nagluto lahat ng handa kanina eh. Ay, boring nyo naman kainuman. Tinutulugan nyo ako. Nandito pa naman ako ah. Sasaluhan kita kung gusto mo pang uminom. Oo, gusto ko pa. Pabusin na natin to. Ginusto nyo to eh. Huwag ka mag-alala. Hindi kita tatakasan. Hindi rin kita tutulugan. Kung gusto mo uminom, inom ka lang dyan. Kahit umagahin pa tayo rito. Hindi ka ba hanapin ang asawa mo? Baka mamaya, sugurin tayo dito nun ha. Wala na akong asawa. Bakit naman? Ba't wala kang asawa? Ano nangyari? Iniwan ka niya? Mahabang kwento. Basta ang mahalaga, wala na akong asawang magbabawal sa aking uminom. Buti ka pa. Tumatawa-tawa na lang na wala na yung asawa mo samantalang ako. Hanggang ngayon, di ko pa rin matanggap na wala na kami ng girlfriend ko. Nabanggit nga yan sa akin ng tatay mo. Kaya nga kita pinatawag sa kanya para mag-inom eh. Sabi niya kasi sa akin, ilang araw ka na nagmumukmok. Kinakabahan na nga yung tatay mo para sa'yo. Kaya naisip ko na baka gusto mo mag-inom. Ganun naman yung mga kabataan ngayon eh. Kapag may pinagdadaanan, alak ang takbuhan. Ayoko nga sana eh, pero dahil birthday ni Papa, pumayag ako. Kamusta naman? Nakatulong naman ba yung pag-inom? Hindi. Masakit pa rin eh. Sabi nila, alkohol ang sagot sa sugatang puso pero hindi naman tumatalab. Hindi naman kasi alak ang sagot, kundi yung kung ano ang kaya mong gawin kapag nakainom ka na. Ano ba dapat kong gawin? Magkwento ka. Ilabas mo lahat ng nilalaman ng puso mo. Kung galit ka, magalit ka. Kung malungkot ka, umiyak ka. Makikinig ako. Hindi naman ako pala kwento eh. Kaya ka nahihirapan eh, kasi ayaw mo magkwento. Sige na, hindi naman tayo magkakilala eh. Mas maganda magkwento sa taong hindi mo kilala. Ano bang pangalan nitong girlfriend mo? Ex-girlfriend. Ay, pasensya na. Ex-girlfriend pala. Anong pangalan ng ex mo? Lyra. Ba't naman kayo naghiwalay? Ayaw na raw niya sa akin eh. Di na raw niya ako mahal. Pwede ba mangyari yun? 7 taong kayong magkasama tapos isang araw, di ka na niya mahal bigla. Pwede naman. Unpredictable yung ugalit isip ng mga tao eh. Pwedeng mahal ka niya ngayon, bukas hindi na. Pwedeng hindi ka niya gusto ngayon, pero pagkalipas ng 1 taon, gusto ka niya na ulit. Araw-araw, nag-iibang pagtingin natin sa isang tao. Nasa iyo na lang kung anong pagtingin ang kaya mong panindigan. Hindi ka siguro na panindigan ni Lyra kaya yun. Hindi niya na itinuloy yung pagmamahal niya sa'yo. Pero bakit naman di niya ako kayang panindigan? Araw-araw ko naman siyang pinipili. Bakit ako kaya ko? Kasi mas matimbang yung pagmamahal mo sa kanya kaysa pagmamahal niya sa'yo. Di ba nga? Sa timbangan, kung mas mabigat yung kabila, naiiwan sa baba yung isa. Tapos yung kabila naman, tumataas. Ganun siguro yung pagsasama nyo. Tumaas siya ng tumaas hanggang sa naiwan ka na lang sa baba. Dapat kasi, pantay lang yung pagmamahal nyo sa isa't isa para walang napag-iiwanan. So, kasalanan ko kung bakit nawala yung pagmamahal sa akin ni Lyra. Hindi mo kasalanan yun. Sadyang hindi lang talaga siya nag-effort na pabigatin yung side niya para pumantay sa'yo. Desisyon niya na yun. Ang hirap naman ng ganito. Alam mo kung paano mo ulit siya mapapantayan. Paano? Bawasan mo yung bigat mo para pumantay ka ulit sa kanya. Bawasan ko yung pagmamahal ko sa kanya? Oo. Kaya siya nasa tuktok at ikaw nasa baba kasi ikaw na lang yung nagmamahal. Alisin mo yung pagmamahal mo sa kanya at papantay ulit siya sa'yo. Pero sa pagkakataong yun, pantay kayo hindi dahil pareho niyong mahal ang isa't isa, kundi pareho na kayong walang pagmamahal sa bawat isa. Paano ko naman gagawin yun kung siya pa rin yung laman ng puso ko? Hindi yan maalis agad pero magandang simulan mo na. Paunti-unti hanggang sa wala ng bigat. Alam mo kung paano? Paano? Nakatulong sa akin to eh. Mag-gym ka. Gym? Oo. Subukan mo lang. Wala namang mawawala eh. Magkakamuscle ka pa. Papadudot, kung hindi ko pa tinanong kung ano ang edad ni Jet ay hindi ko akalaing 45 years old na pala siya. Mukha siyang kaidarang ko lamang at nagulat nga ako nung una ko siyang nakita dahil hindi ko inaasahang merong kaibigan si tatay na bata. Yun pala ay hindi pala nagkakalayo ang edad nila. Maganda ang pangangatawan ni Jet. Hindi siya mataba pero malaki ang katawan nito
dahil batak ng muscle ang bawat parte nito. 3 araw nga ang lumipas bago ako nag-decide na lumabas ng bahay at sundin ang advice sa akin ni Jet na mag-gym. Naisip kong bigyan ng chance ang sarili ko kaya pinuntahan ko ang gym na tinutukoy ni Jet. Maliit lang ang gym at hindi ito katulad ng mga sosyal na gym na kailangan pa ng mahal na membership fee. Karamihan sa mga nagpupunta doon ay walk-in na nagbabayad ng 50 pesos kada session. Ang tawag sa mga ganong klaseng gym ay bakal gym na para sa masa. Mainit ang lugar, masikip at ang ilang gamit doon ay kinakalawang na. Pero kahit na ganoon ay jam-pack pa rin ang gym na yon. Pagpasok ko pa lamang sa lugar na yon ay parang gusto ko nang umuwi. Bigla ako nagdalawang isip dahil ayoko sanang makihalubilo sa mga tao. Pero agad akong nakita ni Jet at bago pa man ako makaalis ay hinila na niya ako papasok sa loob. First time ko mag-gym noong araw na yon, Papa Dudut. Si Jet ang nagsilbi kong coach. Tinuruan niya ako kung papaano gamitin ang mga equipment at kung ano-anong klaseng workout ang dapat kong gawin. Doon na nga po nagsimula ang tinatawag kong post-breakup fitness motivation. Nang sa ganon, ay makalimutan ko na si Lyra ng tuluyan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, totoo nga ang mga sinabi ni Jet sa akin na malaki ang naitutulong ng pagbubuhat ng bakal para mailabas ko ang mga hinanakit ko sa buhay. Doon ko nga ibinuhos ang lahat ng kinikim-kim kong galit at bitterness. Kaya naman kinabukasan ay parang binugbog ang katawan ko. Hirap ako makagalaw dahil masakit pa ang mga muscles ko. Hirap na hirap akong mag-alis ng t-shirt ko noon dahil bawat galaw ko ay nananakit ang katawan ko. Ilang araw akong nagpahinga pagkatapos noon hanggang sa mabilis din akong nawala ng ganang bumalik sa gym. Napagtanto ko kasi ng mga time na yon na panandalian lang din pala ang pagkalimot na mararamdaman ko kahit na mag-gym pa ako. Saka ko lang nakakalimutan si Lyra kapag nagbubuhat ako dahil yon lang ang tanging lugar na wala kaming alaala sa isa't isa. Pero pagkabalik ko sa bahay, mabilis ding bumabalik ang sakit. Para tuloy wala ring silbi ang ginagawa ko dahil nag-gym lang naman ako para sana makapag-move on. Naisip ko na mas maganda pang matulog na lamang kesa magpagod dahil pareho lang din naman ang dulot noon sa ginagawa kong paglimot sa pagkawasak ng puso ko. Noong napansin ni Jet na hindi na ulit ako bumalik sa gym ay hindi pa rin niya ako tinantanan. Pinilit pa rin niya ako mag-gym kahit na ilang beses na akong umayaw, Papa Dudut. Sa pangungulit nito ay pinuntahan pa niya ako sa bahay para hikayating mag-workout muli, Papa Dudut. Maron? Maron, nandiyan ka ba? Oh, Jet! Bakit? Wala si Papa ngayon, nasa trabaho siya. Hindi siya ipinunta ko rito. Ikaw. Ako? Ba't naman ako pinunta mo? Ano kailangan mo sa akin? Hindi ka na nagpupunta sa gym ah. Ah, yun ba? Pasensya na. Di kasi pasok yung pag-gym sa schedule ng trabaho ko eh. Totoo ba yan o baka nagrarason ka lang kasi ayaw mo nang bumalik? Gustuin ko man, hindi talaga kaya. Kung gusto, magagawa ng paraan. Kung ayaw, lagi may dahilan. Para ka namang si Lyra eh. Ganyan lagi linyahan niya sa akin. Palagi niyang sinasabi na laging nagagawa ng paraan ng isang bagay kapag gusto mo. Pero nung ako na yung usapan, wala siyang ginawa para sa akin. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakakalimot sa nangyari? Mahirap kalimutan yung 7 taon. Kaya nga sinasabi kong mag-gym ka. Makakatulong yan para makalimot. Sa panong paraan naman? Nag-gym na ako ng 1 beses. Hindi ko naman siya nakalimutan eh. Hindi naman kasi agad-agad mangyayari yun. Kapag nasugatan ka ba, ginamot mo lang na 1 beses, maghihilom na kagad yung sugat. Hindi naman, hindi ba? Kailangan, paulit-ulit mo yung gamutin hanggang sa gumaling. Pwede ba sa susunod na lang?
Ngayon na. Hanggat pinapatagal mo, mas lalong tatagal yung ginagawa mong pag-move on. Sige ka. Busy ako ngayon eh. Ano naman pinagkakaabalahan mo ngayon? May ano ako. Basta, meron Wala kang ginagawa. Wala ka sa trabaho ngayon, kaya ibig sabihin, free ka ngayon. Halika na, samahan mo ako sa gym. Bakit ba pinipilit mo ako mag-gym? Ayoko na nga bumalik doon. Gusto lang kitang tulungan makalimot. Bakit naman? Di naman tayo close ah. Anak ka ng kaibigan ko, kaya gusto kitang tulungan. Isa pa, nakikita ko kasi sa'yo yung sarili ko noon eh. Talaga? Paano mo naman nasabi? Di ba? Nabanggit ko sa'yo noon na wala na akong asawa. Oo, nabanggit mo nga nung nagiinuman tayo. Nawala siya sa akin dahil kagagawan ko mismo. Ano ba kasing nangyari? Namatayan ako ng mag-ina ilang taon na nakakalipas. Nakasakay kaming 3 sa motor. Pauwi kami galing birthday party. Aminado ako, medyo may tama ako noon kahit pinagbawalan ako ng asawa ko uminom. Masyado ako nagtiwala sa sarili ko. Mayabang ako eh. Kaya nagpumilit ako mag-drive ng motor saka yung mag-ina ko. Nag-drive ka ng lasing? Oo, ganun na nga. Tapos, malamig yung panahon nun eh. Inantok ako hanggang sa nawalan ako ng kontrol. Sumalpo kami sa nakaparadang van. Nakikita mo ba tong sugat ko sa braso ko? Natahiyan, 15 stitches. O tapos anong nangyari sa mag-ina mo? Dead on arrival yung anak ko. 8 years old lang siya nun. Lah, yung misis mo? Nakaligtas siya. Critical man pero lumaban siya ng ilang linggo sa ospital hanggang sa nagkaroon siya ng komplikasyon. Nakoma to siya tapos ayun, binawian din ang buhay. Sorry, di ko alam. Akala ko iniwan ka lang din ng asawa mo noon eh. Nakita ko sa iyo yung sarili ko noong mga panahong hindi ko rin matanggap na wala na ang mag-ina ko. Gumuho yung mundo ko eh. Sinisi ko yung sarili ko. Naisip ko na saka lang ako makakabawi sa kanila kapag pinahirapan ko rin ang sarili ko. Anong ginawa mo? Wala. Literal na wala. Hindi ako kumain, hindi ako bumangon sa kama, hindi ako naligo, wala akong kinausap na tao. Araw-araw kong pinapanalangin na sana mamatay na rin ako. Kasi hindi ko na kaya nun yung konsensya sa puso ko eh. Paano mo naman nalampasan lahat ng yun? Sa tulong ng mga kaibigan ko. Hindi nila ako pinabayaan lalo na ang tatay mo. Tapos naisip ko mag-gym. Yun ang ginamit ko para maalis sa isip ko yung nangyari. Yung galit ko, itinapon ko lahat sa pagbubuhat. Hanggang sa unti-unting nabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Eh ngayon ba? Okay ka na? Hindi na ako katulad ng dati. Nakikita mo naman, maayos na akong tingnan ngayon, hindi ba? Ikaw nga nagsabi na hindi halata ang edad ko. Ano sa tingin mo? Ay, okay sige. Pagbibigyan kita. Babalik ako sa gym. Yan! Yan ang gusto ko. Halika na. Tara na bago pa magbago yung isip mo. Teka, ngayon na? Pwede bang bukas na lang? Ngayon na. Magbihis ka na. Sige, teka, magpapalit lang ako. O sige, antayin kita rito ha. Hindi ako aalis dito sa tapat ng bahay nyo hanggat hindi ka lumalabas. At dahil nga sa sobrang kakulitan ay pinagbigyan ko na lang ulit si Jet para matigil na siya. At isa yon sa mga pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Pagkatapos kasi ng araw na yon ay dire-diretso na ako sa pagbubuhat. Hanggang sa hinanap-hanap na ng katawan ko ang mabibigat na bakal. Wala pang 1 buwan noon ay nakita ko na kaagad ang malaking pagbabago sa katawan ko. Unti-unti na akong nagkalaman at yon ang naging dahilan kung bakit mas na-addict pa ako sa pagpunta sa gym. Noong ko lang na-realize na maganda rin naman palang pagtuunan ko rin ang pansin ng sarili ko ng matagal na panahon ko ring napabayaan. Pero dahil sa trabaho ko ay nahirapan akong i-schedule ang pagpunta ko sa gym. Minsan kasi ginagabi na ako sa pag-uwi at pagka-uwi ko naman ay wala na akong natitirang lakas para mag-gym. Kaya naman ang ginawa ko ay gumigising ako ng maaga para makapunta sa gym tuwing alas 4 ng madaling araw. Sarado pa ang gym sa mga oras na yon pero pinakiusapan ni Jet ang may-ari nito. Dahil tropa naman silang dalawa ay binigyan nila ako ng spare key. At para hindi mapag-isa ay sinasamahan din ako ni Jet sa pag-workout tuwing alas 4. Simula noon ay naging parte na ng daily routine ko ang pagising ng maaga at magbuhat ng bakal bago pumasok sa trabaho. 2 taon po ang lumipas, kitang-kita na ang napakalaking pagbabago sa katawan ko. Mula sa pagiging patpate na nagkaroon ako ng magandang physique, papadudot.
nga muna rito. Talagang tinalo mo na ako sa pagbubuhat ha. Mas malakas ka na kaysa sa akin. Tumatanda ka na kasi kaya humihina ka na. Kaya nga eh. Yun din siguro yung rason kung bakit hindi na ako makapalag sa mga mas mabibigat na timbang. Pero sa totoo lang, mas maganda pa rin yung katawan mo kaysa sa akin eh. Mas marami akong experience kaysa sa'yo eh. Pero maganda na rin naman yung sa'yo. Batak na batak na. Dati nga hindi ako mahilig magsuot ng sando pero ngayon, halos yun na lang araw-araw suot ko. Mas mainam naman. Bukod sa presko, na ipagmamayabang mo pa yung mga muscle mo. Itong mga pinaghihirapan natin sa gym, dapat ipinapakita, hindi tinatago. Nakakataas din pala ng confidence kung ganito, no? Oo naman. Pansin mo na ba yung pagkakaiba kung paano ka itrato ng mga tao kumpara noon? Sobra. Eto hindi sa pagmamayabang ah. Dati walang pumapansin sa akin. Pero ngayon, may napapalingon na rin. Ganun talaga kapag natuto ka ng alagaan ng sarili mo. Tsaka nakakapagbigay din pala to ng peace of mind, no? Hindi lang katawan mo gaganda sa pag-gym, gaganda rin pati mental health mo. Kasabay kasi ng pag-improve ng katawan mo, nag-i-improve din ang pananaw mo sa buhay. Ibig sabihin nun, may growth ka bilang tao. Kaya iba na yung Maron noon sa Maron ngayon. Talagang ibang-iba na. Maraming bagay ako natutunan at na-realize nitong nagdaang 2 taon. Ang tanong ko naman ngayon, kumusta na ang puso mo? Nakalimot na ba sa masasamang alaala ng nakaraan? Oo, magaling na. Wala nang sugat. Fresh na fresh. Pantay na ba yung timbangan? Wala na mas lamang. Magka-level na ulit kayo ni Lyra. Pantay na. Pareho na naming hindi mahal ang isa't isa. Mabuti yan. Proud ako sa'yo na sa wakas, nalampasan mo na yung madilim na parte ng buhay mo. At dahil sa tulong mo yun, kung di mo ako pinilit mag-gym noon, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Salamat ah. Nakakahiya nga kasi hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Hindi ko pa matuloy-tuloy yung painom na naipangako ko sa'yo. Wala yun, huwag mo na isipin yun. Saka mo na lang ako painumin kapag hindi ka na busy. Ang mahalaga nakatulong ako. Kahit papano, parang natulungan ko na rin yung sarili ko dahil sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Natulungan mo yung sarili mo sa paanong paraan naman? Wala, huwag mo na isipin yun. Masyado ka yatang madrama ngayong araw ah. Ano nakain mo? Katulad nga ng sinabi ko, proud lang ako sa'yo. At least tapos na yung trabaho ko. Alam mo naguguluhan talaga ako sa mga pinagsasabi mo. Huwag mo na akong isipin. Tuloy mo na yung set mo. Mamaya na muna. Pahinga lang ako sandali. Ikaw, di ka ba magbubuhat ngayon? Magbihis ka na para makahabol ka sa akin. Pass mo na ako ngayon. Hindi mo na ako mag-workout ngayong araw. Dumaan lang talaga ako rito para i-check ka. Tsaka para makapagpaalam na rin. Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Uuwi muna ako sa probinsya namin. Dadalawin ko yung mga kamag-anak ko doon, tsaka mga kamag-anak na rin ng asawa ko. Pareho pala kayo ng probinsya ng asawa mo? Oo, doon kami nagkakilala tapos dito na kami sa Maynila bumuo ng pamilya. Ilang araw ka naman magtatagal dun? Hindi ko alam eh. Depende, basta balitaan na lang kita. Okay, sige. O paano yan? E di liliban ka muna sa pag-gym. May gym naman doon. Doon na lang ako magbubuhat. Oo nga naman. Hindi ko naisip yun ha. Sure nga. Kung ganun, kita-kits na lang. Kita-kits. Pagbalik ko, dapat mas mabigat na yung mga binubuhat mo ha. Chill lang. Kadadagdag ko lang ng reps ko eh. Saka na ako magdadagdag ng timbang kapag di na ako nahihirapan sa 8 reps. O sige, ikaw bahala. O paano yan? Mauna na ako. O sige, mag-iingat ka. Dala mo ako ng pasalubong pag uwi mo ha. Oo naman, ikaw pa ba? Papadudot lumipas ang ilang linggo ay hindi na muling bumalik pa sa gym si Jet. Sinubukan ko siyang kontakin para kumustahin pero hindi siya nag-reply sa mga tawag at chat ko. Naisip ko na baka busy lamang siya sa buhay kaya binigyan ko pa siya ng ilang araw. At sa mga sumunod na araw ay mag-isa na lamang ako noon sa gym, kada alas 4 ng umaga. Parang ako na nga lang ang nagbubukas ng gym dahil pagkatapos ko ay dire-diretso na rin ang pasok ng iba pang mga gagamit nito. Pagkalipas ng ilang panglinggo ay nagsimula na akong magtaka sa kawalan ng paramdam ni Jet. Maging ang tatay ko ay walang makuhang update noon mula sa kanya. Pinuntahan ko siya sa inuupahan niyang bahay pero nalaman ko na lamang na hindi na pala siya nakatira doon. Naghihintay ako sa pagbabalik ni Jet hanggang sa isang araw habang tahimik akong nagbibilang ng reps ko. Sa gym ay biglang bumukas ang pinto nito at pumasok si Jet. Initian ko siya mula sa salamin
na nasa harapan ko at nagsaludo naman siya sa akin pagbalik. Dahil nasa kalagitnaan ako ng workout ay hindi ko muna siya nagawang lapitan. Tinapos ko ang set ko saka ko ibinaba ang buhat-buhat kong barbell. Noong pupuntahan ko na sana si Jet ay nalito ako dahil wala namang tao sa gym. Mag-isa lamang ako at wala si Jet. Lumabas pa ako ng gym para hanapin siya pero hindi ko siya nakita. Tinawagan ko siya sa number niya pero sa halip na si Jet ang sumagot ng tawag ay ang kapatid nito ang nakausap ko. Ibinalita niya sa akin na wala na raw si Jet, Papa Dudut. Isang araw ay hindi na lang daw ito nagising. Tingin nila ay inatake si Jet sa puso habang natutulog ng mahimbing. Nabanggit din ng kapatid ni Jet sa akin na ang totoong dahilan daw ng pagpunta nito sa probinsya ay dahil nagtago ito sa dami ng utang na tinakasan niya. Ang kwento pa sa akin ay nagpatong-patong daw ang utang ni Jet dahil sa naging gastusin nila sa ospital noong naaksidente ang mag-ina niya. Sa cellphone ni Jet ay nabasa nila na marami ng mga nagbabanta sa buhay niya dahil sa laki ng utang nito sa kung sino-sino. Yun daw marahil ang pinakadahilan kung bakit naging sobrang balisa ni Jet ilang araw bago ito pumanaw. Doon ko lang napagtanto na noong mga panahong tinutulungan ako ni Jet na bumangon ay may sarili din pala siyang pinagdadaanan. Nakakalungkot dahil wala man lang akong nagawa para matulungan siya. Ganon pa man, habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang pagtulong na ginawa niya sa akin para maghilom ang sugat ko sa puso ko kahit na ako mismo ay hindi ko siya nagawang tulungan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po at napili po ninyong ibahagi ang kwento ng buhay ko at sana ay marami akong na-inspire sa kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maron. Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga nakikinig ngayong oras. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ronald. 64 years old at isang dating magsasaka. Libangan na rin talaga naming mag-asawang pakikinig sa istasyon ninyong Barangay LS 97.1 at etong Barangay Love Stories, ang palagi naming inaabangan sa tanghalian. Dalang-dala kasi kami sa mga kwento na inyong iniere. At hindi ko naisip na darating ako sa punto na ako rin mismo ang gagawa ng sulat para makapagbahagi ng sarili kong kwento, Papa Dudut. Ang kwento ng buhay ko na sana ay kapulutan naman ng aral ng ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Maaga kaming naulila sa mga magulang ng kapatid kong si Elena, Papa Dudut. Namatay ang nanay namin dahil sa cancer at sakit sa baga ang kinamatay ng tatay namin. Mula noon ay ako na ang nagtatrabaho para sa araw-araw na gastusin sa bahay namin. Hanggang grade 6 lang din ang natapos ko noon, pero para sa akin ay sapat na yon. Dahil marunong naman akong magbasa, magsulat at magbilang. Naniniwala ako na hindi na ako maluloko o malalamangan ng ibang tao dahil hindi na ako isang mangmang. Sapat na ang kaalaman ko para makapagtrabaho ako ng maayos at kumita ng pera. At ang pagsasaka ang naging trabaho ko nang kami na lamang ng kapatid kong si Elena ang magkasama sa buhay, Papa Dudut. Masarap tong luto mong paksiw na bangus ngayon, Elena. Mabuti naman at nagustuhan mo ng luto ko, kuya. Palagi ko naman nagugustuhan ng mga luto mo. Uy, hindi ah. Nung nakaraan kaya sinabi mo na masyadong maalat ang niluto kong sinigang na baboy. Tapos matabang naman yung tinola ko. Kaya pakiramdam ko tuloy hindi talaga ako masarap magluto. Sinabi ko ba yon? Oo. Nako, pasensya ka na. Baka pagod lang ako kaya ako nasabi ang mga yon. Alam ko naman na lagi kang pagod kaya ayos lang, kuya. Pero masarap talaga tong paksiw na bangus. Sakto sa asim tapos hindi sobra sa luto tong isda.
Humingi kasi ako ng tip kay Ate Marlene kung paano ba mapapasarap ang mga niluluto kong pagkain. Magaling pala siya magluto. Ay oo! Kaya nga yung mga kasamahan ko dito sa palayan, sa kanila ng nanay niya palagi kumukuha ng tanghalian. Sulit ang bayad kasi bukod sa masarap ang lasa, marami pa sila magbigay ng ulam at kanin. Mabait talaga yun si Ate Marlene, tsaka yung nanay niya, no? Sinabi mo pa, kaya marami silang kaibigan sa palayan. Karamihan yung mga asawa rin ng mga katrabaho ko doon. Sila yung madalas na magkakasama at magkakakwentuhan. Ikaw ba kuya? Kailan mo planong pakasalan si Ate Marlene? Bakit naman biglang napunta dyan ang tanong mo? Siyempre, kasi nasa tamang edad na kayong dalawa. Alam ko yung mga ganyang edad, nagsisimula ng bumuo ng sarili nilang pamilya. Kaya dapat, kayo rin ni Ate Marlene, pinagpaplanuhan nyo na yung mga tungkol sa bagay na yun. Ilang taon na rin kayong magkarelasyon. Hindi biro yung pinagdaanan yung dalawa kasi 'di ba? Ayaw sa'yo nun ng tatay niya pero ngayon mabait ng mga magulang niya sa'yo. Nakita kasi nila na seryoso ako sa panliligaw na ginawa ko noon kay Marlene. Pinatunayan ko sa kanila kung gaano ko kamahal ang anak nila. Kaya nagawa rin nila akong tanggapin. Kaya nga dapat pakasalan mo na siya Kuya Ronald. Alam mo ikaw, kesa kung ano-ano yung sinasabi mo dyan, ikaw naman ang tatanungin ko. Kamusta na ba pag-aaral mo? Aba syempre, ayos na ayos lang kuya. Hindi madali pero hindi naman ako sobrang nahihirapan. Alam ko naman yan dahil sa ating dalawa, ikaw lang ang nagmana ng katalinuhan sa mga magulang natin. Uy, hindi naman kuya. Nagkataon lang na nagsakripisyo ka para matuloy ko ang pag-aaral ko. Pero kung papipiliin man ako kung pagsasaka o pag-aaral sa kolehiyo, mas gusto ko pa rin na magsaka na lang kaysa mag-aral ulit. Mas gusto ko na yung katawan ko napapagod sa pagtatrabaho kaysa yung utak ko sa pag-aaral. Hindi ko na nga yata kayang gawin yung ginagawa mong pag-aaral sa madaling araw. Minsan nga, nag-aalala na rin ako kasi baka magkasakit ka na sa pagpupuyat na ginagawa mo. Hindi ko naman pinapabayaan ang katawan ko kaya hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Tsaka, ayoko lang din sayangin yung perang pinaghihirapan mong kitain para sa pag-aaral ko. Gusto kong ipakita kung gaano ko pinapahalagahan ng bawat sentimo ng perang binibigay mo sa akin. Basta alagaan mo lang ang sarili mo at mag-aral ka na mabuti. Kapag alam ko na ginagawa mo yon, kahit papano hindi ko nararamdaman ang pagod sa katawan ko. Yun naman talaga ang palagi kong ginagawa. Alam ko dahil malaki ang tiwala ko sa'yo. Kuya Ronald, salamat ah. Para saan? Sa pagsasakripisyo at pagtatrabaho mo para sa akin. Kuya mo ko, kaya responsibilidad kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga sasayangin lahat ng ginagawa mong pagsusumika para sa akin. Kaya alagaan mo rin ang sarili mo ha, kuya. Palagi kong ginagawa yon kasi kailangan ko tuparin ang pangako ko kina nanay at tatay. Nangako ko sa kanila na gagawin kong lahat para makapagtapos ka ng kolehiyo. Pangarap kaya nila yon. Kaya salamat din Elena. Salamat kasi hindi mo ko binibigyan ng kahit na anong sakit ng ulo. Papadudot, may mga oras na nakakaramdam din ako ng pagod noon dahil sa responsibilidad na nasa mga balikat ko. 15 years old pa lamang ako nang magsimulang humina ang katawan ni tatay, kaya noon pa man ay ako na ang kumakayod para sa pamilya namin. Maaga akong natuto na magbanat ng buto at magtrabaho sa bukid. Nagsimula ako sa pagtulong-tulong lang sa pagbubuhat ng mga sako ng palay. Hanggang sa ako na rin ang nagtatanim ng mga palay sa lupa na pagmamay-ari ng kaibigan ni tatay. Papadudot, hindi madali ang trabaho na yon, lalo na para sa patpatin ko na katawan na maagang nabatak sa mabigat na trabaho. Mabuti na lamang at kahit papaano ay nakikita ko na hindi nasasayang ang perang pinaghihirapan ko dahil pinagbubuti ng kapatid kong si Elena ang pag-aaral niya. Kasintahan ko pa nga lang pala noon si Marlene at siyang madalas na nakakausap ko tungkol sa mga hinaing ko sa buhay. Hindi naman ako nagrereklamo sa pagtatrabaho ko noon para sa kapatid ko. Pero minsan ay kailangan natin ang makakausap tungkol sa mabigat na bagay sa buhay natin. Para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam natin. Kaya naman malaki ang pasasalamat ko na kahit may mabigat na responsibilidad ako noon, ay meron din akong Marlene na palaging nandyan para gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko, papadudot.
Kuya Ronald, nandito na kami ni Ate Marlene. Dala na namin ang pagkain para sa tanghalian mo. Uy, tamang-tama kasi nagugutom na rin ako. Yan ba yung nadala nyo? Dito nyo na ipatong sa malita mesa na to. Sige Ronald, ilalabas ko na rin to mga plato, baso at pagkain na dala ko para sa'yo. Sakto kasi maagang nagtanghalian yung ibang kasamahan ko sa trabaho. Kaya wala nang ibang makakasabay sa atin ngayon dito sa lamesa. Pasensya na pala kung nahuli ng konti ang paghatid ko sa'yo ng pananghalian mo. Bumili pa kasi ako ng gamot ni tatay sa diabetes niya bago ako nagluto kanina. Ayos lang yun. Kamusta na pala ang tatay mo? Medyo hirap na siya maglakad dahil sa mga sugat sa binti niya. Pinauna ko na nga lang si nanay na mag-deliver ng mga pagkain kanina. Pero ang sabi ko, ako na ang magdadala ng para sa'yo. Lumala na pala ang mga sugat sa binti ng tatay mo. Oo, kaya nahihirapan na talaga siyang maglakad. Pero ang sabi naman ng doktor sa huling check-up niya, basta mainom ni tatay ang mga gamot niya, magiging maayos na ulit ang paglalakad niya. Mabuti naman kung ganon. Kailangan lang talaga na mas matutukan na mabuti ang pag-inom niya ng mga gamot. Oo, ako talaga ang nag-aasikaso pagdating sa bagay na yun. Buti pala, nasamaan mo si Marlis sa pagpunta niya dito sa palayan, Elena. Maaga rin kasi natapos ang klase ko kanina kaya naisipan ko na dumaan na muna kina Ate Marlene. Sakto na paalis na pala siya papunta dito kaya sumama na rin ako. Dapat nagpahinga ka na lang sa bahay. Alam ko naman na hindi ka sanay mainitan. Ayos lang kuya. Naiinip na rin kasi ako sa bahay tsaka tapos ng exam namin kaya hindi ako masyadong busy ngayon sa pag-aaral. 1 taon na nga lang pala at makakapagtapos ka na rin ng college, Elena. Oo Ate Marlene. Kaya nga excited na ako. Kasi mababawasan na yung malaking pinagkakagastusan mo kuya. Hindi yun ang dahilan. Excited na ako kasi malapit ko na matupad ang mga pangarap ni nanay at tatay. Pangarap kasi talaga nila na magkaroon sila ng anak na nakapagtapos ng kolehiyo. Magkakaroon na ng isang college graduate mula sa pamilya natin. At hindi yun mangyayari kung hindi dahil sa'yo kuya. Tama si Elena. Napakalaki ng parte mo para sa pagtupad ng pangarap ng mga magulang nyo. Sigurado ako na kung nabubuhay sila ngayon, sobrang proud sila sa pagsusumikap na ginagawa mo para kay Elena, Ronald. Ginagawa ko lang ang responsibilidad ko bilang panganay at nag-iisang kapatid ni Elena. Isa pa, nasusuklian naman yung mga pagod ko dito sa bukid dahil sa matalino kong kapatid. Matalino at magandang kapatid mo, Kuya Ronald. Oo nga pala, nasa lahi rin natin ang pagiging pogi at maganda. Aba, syempre. Kaya nga sinagot ni Ate Marlene yung panliligaw mo sa kanya kasi nagagwapuhan din siya sa'yo. Di ba tama ako, Ate Marlene? Bakit naman napunta sa akin ang usapan na to? Ako kasi ang topic kanina pa kaya dapat na maiba naman. Kung gusto nyo, pwede rin natin pag-usapan kung kailan ba kayo magpapakasal ni Kuya. Tumigil ka na nga. Kung ano-ano yung sinasabi mo. Ang bata-bata mo pa pero pag-aasawa na kagad yung gusto mong pag-usapan natin dito. Hindi naman para sa akin yung topic, Kuya Ronald. Kung hindi, para sa inyo ni Ate Marlene. Curious lang talaga kung kailan kayo magpapakasal. Sa totoo lang, hindi pa namin napag-uusapan yan ni Marlene. Dahil ba sa akin? Hindi. May responsibilidad pa kasi si Marlene sa mga magulang niya. Tama ang kuya mo. Hindi naman kami nagmamadali pareho. Ang mahalaga, alam namin na mahal namin ang isa't isa. Sapat na muna yon sa ngayon. Dahil sigurado naman kami na darating ang araw na magsisimula din kami ng buhay na para sa aming dalawa. Papadudot noong nabubuhay pa ang mga magulang namin ni Elena. Alam ko na siya talaga ang paborito ng mga ito. Mas minamahal at inaalagaan siya kasi bunso at babae siya. Narinig ko pa noon na siya raw ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Kaya nga sa aming dalawa ay mas pangarap nilang mapagtapos ito ng pag-aaral. Ganon pa man ay kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng kahit na anong sama ng loob sa kapatid o mga magulang ko. Kahit pa nga ang huling habilin ni na tatay at nanay noon sa akin, bago sila pumanaw ay alagaan kong mabuti, proteksyonan at pagtapusin ko ng pag-aaral ang kapatid kong si Elena. Hindi naman ako umaasa noon na mayaahon ako ni Elena sa buhay na meron ako sa oras na mapagtapos ko na siya ng pag-aaral. Hindi ako naghihintay ng kahit na anong kapalit mula sa kanya, Papa Dudut. Ang nasa isip ko noon, ako na lang ang pamilya niya kaya responsibilidad ko siya, ano pa man ang mga mangyari. Isa pa ay mabait
ang kapatid kong si Elena. At wala siyang ginagawa na nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Masipag siyang mag-aral at alam ko na hindi nasasayang ang bawat sentimong pinaghihirapan ko sa aking pagtatrabaho, Papa Dudut, para sa kanya. Isa siyang kapatid na deserving ng tulong ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang mamatay si tatay ay pumayag si Elena na huminto muna siya sa pag-aaral. Sakto kasi na kakatapos niya lamang din ng high school at wala pa akong sapat na pera para maipagpatuloy niya ang kolehiyo. Pero hindi ko naman siya pinagtatrabaho noon. Ang sabi ko ay maghintay lamang siya na makaipon ako ng pangmatrikula niya para sa kolehiyo. Naging maasikaso naman siya sa bahay sa tuwing uuwi ako galing sa trabaho. Ginawa ko rin ang lahat ng pagtitipid para makapagtabi ng para sa pag-aaral ng kapatid ko, Papa Dudut. Halos 3 taon din ang lumipas nang makaipon ako ng sapat na pera para sa unang taon niya sa kolehiyo. Naalala ko pa na halos maiyak siya sa tuwa nang sinabi kong makakapag-aral na ulit siya. Mahigpit niya akong niyakap at paulit-ulit siyang nagpasalamat. Nangako siya, Papa Dudut, na hindi niya sasayangin ang perang pinag-ipunan ko para sa kanya. At hindi niya rin sisirain ang tiwala ko sa kanya. Bagay na nakita kong ginawa at tinupad niya noon, Papa Dudut. Hindi rin talaga naging madali ang ginawa kong pagpapaaral sa kapatid ko sa kolehiyo. Dahil bawat taon ay dumodoble ang mga gastusin para sa pangmatrikula niya. Kaya naman kahit bumabagyo o masama ang pakiramdam ko ay hindi pwedeng hindi ako magtrabaho. Hindi pwede na magipit kami sa pera lalo na sa pangmatrikula niya. Pero sa tuwing nahihirapan ako, hindi ko pinapakita yon kay Elena dahil ayokong mag-alala siya para sa akin. Isa pa'y nasuklian din naman lahat ng paghihirap ko nang makapagtapos ng kolehiyo ang kapatid ko, Papa Dudut. Nandito ka lang pala sa kusina, Kuya Ronald. Tinitingnan ko lang kung marami pa ba itong pagkain na nandito para sa iba pang bisita na darating mamaya. Marami pa yan, Kuya. Ilan lang naman yung kumakain sa sala ngayon, tsaka yung darating pa mamaya. Mga ibang kamag-anak lang din natin halos kasi yung mga kaklase ko may kanya-kanya ring celebration sa mga bahay nila. Sa bagay, pagdating ni Marlene mamaya, may dala rin siyang bilaw ng pansit at kakanin. Ay talaga? Ang dami pa pala nating pagkain talaga kung ganun. Pero thank you, Kuya. Nagpakatay ka pa talaga ng biik para lang maipaghanda ako. Siyempre naman, hindi pwedeng hindi natin i-celebrate ang pagtatapos mo ng kolehiyo. Thank you talaga, Kuya, sa lahat ng ginawa mong pagtatrabaho para makatapos ako ng pag-aaral ko. Salamat din kasi sinuklean mo ng maayos na pag-aaral ang lahat ng ginawa ko. Hindi ka lang nakapagtapos ng college, naging cum laude ka pa. Kaya sobrang proud talaga ako sa'yo. Ginawa ko talaga yun para sa'yo. Kasi ayun lang ang kaya kong ibigay na kapalit para sa lahat ng pagpapakapagod mo para sa akin. Alam mo ba kanina nung umakyat tayo ng stage para abutin yung diploma mo? Sobrang nagpipigil akong maluha. Kaya palang sabi mo kanina, sinisipon ka kaya pa na yung pagsinghot mo. Oo, buti nga napigilan ko ang sarili ko na maluha kanina kahit mahirap. Sobrang saya kasi talaga ng nararamdaman ko lalo na nung malaman ko na cum laude ka pala. Hindi ko talaga kaagad sinabi sa'yo para masurpresa kita. Gusto ko kasi na ibigay yun na regalo sa'yo. At nagawa mo yun, Elena. Yun ang pinakamasayang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Basta, ako naman ang babawi sa'yo, Kuya. Hindi mo kailangan gawin yun. Susuklian ko lahat ng ginawa mong pagsasakripisyo para sa akin. Gagawin kong mas magaan ang buhay para sa ating dalawa. Unahin mo muna ang sarili mo bago ako. Basta, nandito lang ako palagi para suportahan ka sa mga plano mo. Kasama ba sa mga susuportahan mo sa akin yung plano kong pagluwas sa Maynila? Itutuloy mo na ba talaga yon? Oo, kasi sa susunod na buwan, luluwas na rin ng Maynila yung kaklase ko na kasabay kong gumraduate.
Sabay sana kami maghahanap ng trabaho doon. Sa Maynila din kasi nakatira ang tita niya, kaya may matutuluyan kami doon. Napakalayo ng pagkakaiba ng buhay sa Maynila dito sa probinsya natin. Kahit hindi pa ako nakakapunta ng Maynila, alam ko na maraming adjustment ang kailangan kong gawin. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo naman siyempre. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Pero doon ako kinakaba sa mga taong makikilala at makakasama mo sa Maynila. Baka kasi kung anong gawin nilang hindi maganda sa'yo. Kuya, hindi na ako bata. College graduate na nga ako, di ba? Tapos cum laude pa. Masyado kasing malayo ang Maynila. Hindi kita mapoprotektahan sa oras na may mangyaring masama sa'yo. Alam ko kung paano dapat naalagaan at protektahan ang sarili ko. Kaya huwag ka na masyado mag-alala sa akin. Pero kung sakali, may makukuha ka rin namang maayos na trabaho dito sa probinsya natin. Oo, pero sigurado akong maliit lang din ang kikitain ko dito. Yung iba nga, di ba, nahihirapan pang maghanap ng trabaho dito sa atin at ayoko na mangyari sa akin yun. Isa pa, kuya, pakiramdam ko kasi nasa Maynila ang trabaho na magiging daan para maging mas maayos ang buhay natin. Marami akong plano para sa ating dalawa at sa bahay na to at naniniwala ako na matutupad ko yon sa oras na sa Maynila na ako makahanap ng trabaho. Sana suportahan mo pa rin ako sa desisyon ko na to. Siyempre naman. Mahirap para sa akin na magkalayo tayong dalawa. Pero ayoko naman maging hadlang sa mga pangarap mo. Salamat, kuya. Wala yun. Basta kapag nahirapan ka dun, umuwi ka kagad dito sa atin. Palaging bukas ang bahay na to para sa'yo. Papa Dudut, ayoko sanang sumang-ayon sa gusto ni Elena na sa Maynila siya maghanap ng trabaho. Pero matagal na niya talagang plano yon. Hindi pa ako nakakarating noon ng Maynila pero alam ko kung gaano kagulo sa lugar na yon. Marami na akong kakilala na kamag-anak o kapitbahay namin na lumuwas ng Maynila at nasira lamang ang kanilang mga buhay. Nagkaroon sila ng anak pero walang maayos na pamilya dahil iniwan ng kanilang asawa. Nabaon sa utang at bumalik sa probinsya na naghihirap ang buhay. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kapatid ko dahil alam ko kung gaano siya kadiskarte sa buhay at katalino. Hindi naman siya makakapagtapos ng cum laude sa kolehiyo kung hindi siya matalino. Pero wala pa rin akong tiwala sa mga tao sa Maynila na pwede niyang makilala at makasama doon. Ganon pa man, Papa Dudut, ay hindi ko pinigilan ang plano at kagustuhan niya na lumuwas ng Maynila para doon maghanap ng trabaho at makipagsapalaran sa buhay. Kasama niya ang isa niyang kaklase at nakitira siya sa bahay ng tita nito. Nung una ay madalas pang sumulat si Elena. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon at wala rin kaming telepono. Palagi akong excited sa tuwing makakatanggap ako ng sulat mula sa kanya. Hanggang sa mahigit 1 taon ang lumipas. Dumalang na ang pagsusulat niya. Nababalitaan ko na lang sa kapitbahay namin na may kamag-anak na nakatira malapit sa tinutuluyan ni na Elena na maayos naman ang buhay at trabaho ng kapatid ko. Kaya kahit papaano ay hindi ako nag-aalala sa kalagayan niya, Papa Dudut. Ronald! Halika na rito, magtanghalian ka muna. Sige, papunta na ako dyan. Ay, napakainit ng panahon. Oo nga eh. Ito, may dala akong face towel. Akin na yung hawak mo kasi mukhang masyado ng basa ng pawis yan. Ay, salamat. Ito, iba talaga ang init ng araw ngayon kumpara nung nakaraang taon. Sinabi mo pa. Parang kada taon mas tumitindi talaga ang init ng panahon. Uminom ka muna ng tubig. Oh, Buti malamig tong dinala mong tubig para sa akin. sinadya ko talaga yan. Kasi alam ko na ibang pagod mo ngayon dito sa bukid. Galit na galit kasi talaga yung araw, oh. Kahit nga nakapayong ako habang naglalakad kanina papunta rito, pakiramdam ko napakalapit lang ng araw sa nilakaran ko. Oh, eto na ang plato mo na may kanin at binagoong ang baboy. Salamat, Marlene.
Mukhang mapaparami ako ng kain niyan kasi binagoongang baboy pala tong niluto mo ngayon para sa akin. Alam ko kasi na paborito mo yan. At isa pa, matagal na akong hindi nakakapagluto ng ganyan. Kilala mo na talaga ako ah. Aba syempre naman kasi mahigit 3 taon na tayong magkarelasyon. Kaya kabisado ko na ang maliliit at malalaking detalye na tungkol sa'yo. Nakakatuwa nga kasi parang kailan lang nung unang beses ako umakyat ng ligaw sa bahay niyo. Naalala ko pa yan, Ronald. Kasi kahit malamig ang gabi noon, napansin ko na walang tigil ang pamumuo ng pawis sa noo at leeg mo. Kinakabahan kasi talaga ako. Dahil kilala nga ang tatay mo sa pagiging masungit at istrikto na forma sa lugar natin. Pero mabait naman si tatay nung nakausap mo na siya, di ba? Mabait naman. Hindi ko lang maiwasan na kabahan sa umpisa. Kasi talagang matalim ang tingin niya sa akin noon. Ano ka ba? Ganun talaga ang mata ni tatay kasi singkit siya. Nagbibiro lang naman ako. Pero alam mo kung ano yung mas nakakakaba? Ano? Nung araw na sasabihin na natin sa mga magulang mo na may relasyon na tayong dalawa. Naalala ko rin yan. Kasi halos maiyak pa nun si nanay. Akala kasi nila magpapakasal na tayong dalawa. Ganun na nga. Pinaliwanag ko naman na malayo pa yun sa plano natin. Dahil gusto ko na hindi magsabay ang responsibilidad ko sa'yo at sa kapatid ko. Ayokong madali ng mga bagay sa buhay ko. Kasi alam ko na pwedeng pati ikaw, mahirapan kapag nagpadalos-dalos ako pagdating sa mga desisyon na ginagawa ko. Pakiramdam ko nga, yan ang dahilan kung paano mo nakuha ang tiwala ni tatay. Kasi alam niyang responsable ka pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Mabuti kasi kung ako lang ang mahihirapan. Maapektuhan din kasi yung kapatid ko at yun ang ayokong mangyari. Teka, kumusta na pala si Elena? Mukhang maayos naman siya. Nagpadala na ba ulit siya ng sulat sa'yo? Hindi pa nga eh. Talaga? Oo. Mahigit 1 buwan na rin niyang hindi sinasagot ang mga sulat ko. Pero mukha namang maayos siya sa Maynila. Paano mo nalaman? Nakausap ko rin yung magulang ng kaklase ni Elena na kasama niya nagtatrabaho sa Maynila. May pwesto sila ng tindahan sa bayan. Kaya nagawa kong dumaan para makipagkamustahan sa kanila. Ano namang sabi nila tungkol sa kapatid mo? Regular na raw sa trabaho ang kapatid ko at talaga raw napakasipag. Kaya daw siguro hindi nakakasagot sa mga sulat ko dahil busy sa trabaho niya. Naku, baka nga masyado siyang busy sa trabaho kaya hindi na siya makagawa ng sulat sa'yo. Pero alam mo, nag-aalala pa rin ako. Hindi kasi ako sanay na matagal kami nagkakalayo na dalawa. Kinakabahan ako na baka may nangyari na hindi maganda sa kanya. Matalino at madiskarte ang kapatid mo. Sigurado ako na walang mangyayaring masama sa kanya. Isa pa, nasa tamang edad na rin siya kaya sa tingin ko tapos na ang responsibilidad mo sa kanya. Yun na lang din ang iniisip ko. Kilala ko naman siya at alam ko na ginagawa niyang lahat para mas mapabuti ang buhay niya. Pero tama ka sa sinabi mo, Marlene. Naisip ko rin tuloy na baka oras na para buhay naman nating dalawa ang simulan nating ayusin. Papadudot naisip ko noon na tama si Marlene. Tapos na rin naman ang responsibilidad ko para kay Elena kaya oras na para sarili ko naman ang asikasuhin at intindihin ko. Kaya naman pagkalipas ng ilang buwan ay nagplano na kaming magpakasal ni Marlene. Pinadalhan ko rin ang sulat si Elena para imbitahan siya sa araw ng kasal namin. Sumagot naman siya sa sulat pero sinabi niya na hindi siya makakauwi dahil busy siya sa trabaho niya. Magpapadala na lang daw siya ng regalo para sa kasal namin ni Marlene. Sa totoo lang ay medyo nalungkot ako noon. Kahit pa nga nagpadala ng pera at regalo ang kapatid ko para sa amin ni Marlene ay iba pa rin yung nandun siya sa mismong araw ng kasal namin. Pero iniisip ko na baka nasa mabuti siyang kalagayan at maayos ang buhay niya. Masaya na ako para sa kanya, Papa Dudut, at alam ko na masaya din siya sa buhay niya, Papa Dudut. Kung anong buhay na meron siya. Samantalang ako naman ay masaya ako sa buhay na kasama ko ang babaeng pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pag-aasikaso sa pamilya ko. Nang mauso ang cellphone ay nakakausap ko na rin sa text o saglit na tawag si Elena, pero sobrang bihira talaga. Hanggang sa makasanayan ko na lang na hindi na siya masyadong kinukulit. Lalo na mag-focus na ako sa sariling pamilya ko.
Sila na ang naging buhay ko noon, lalo na nang mabigyan ako ni Marlene ng 2 anak. Ginawa ko, Papa Dudut, ang lahat para maging responsableng padre de pamilya. Ang nasa isip ko noon ay kung nagawa kong itaguyod ng mag-isa at mapagtapos ng kolehiyo ang kapatid kong si Elena, ay kaya ko rin gawin yon sa mga anak ko. Hindi madali dahil habang tumatagal ay tumataas ang lahat ng presyo ng mga bilihin at mga gastusin. Pero wala akong hindi kakayanin para sa pamilya ko. Ilang taon nga ang lumipas, nabalitaan ko na lamang na umuwi ang kapatid ko, pero hindi sa bahay namin, kundi sa isang bahay sa bayan na hindi ko alam na nabili na pala niya noon, Papa Dudut. Ang alam ko, malapit na dito yung address ng bahay ni Elena. Medyo nakakaligaw sa lugar na to, no? Oo nga eh. Maluwag kasi yung kalsada dito, pati na yung bakuran ng bawat bahay. Kaya nakakalito rin talaga maghanap ng address. Pero ang laki ng mga bakuran at bahay dito, ha? Napansin ko rin yan. Mahal siguro kahit maliit na lote lang dito. Mukha nga, Ronald. Halatang asensado na talaga ang buhay ng kapatid mo. Natutuwa nga ako kasi kahit matagal na akong walang naging balita mula sa kanya, nakita ko naman talagang naging maayos ang buhay niya. Mabuti nga kahit paano natuto ka na rin gumamit ng cellphone. Pinag-aralan mo talaga mula nung makuha mo ang number ni Elena doon sa magulang ng dati niyang kaklase. Oo, kasi mas mabilis ang komunikasyon doon kaysa sulat. Ayun nga lang, hindi rin masyado nagre-reply tong si Elena kapag nagte-text o nangungumusta ako. Pero alam ko naman busy siya, kaya nga ilang taon na rin siyang hindi nakakauwi dito sa probinsya natin. Sa tingin mo, Ronald, ayos lang talaga na pumunta tayo ngayon sa bahay niya? Oo naman, narinig mo naman yung sabi ng kapitbahay natin kanina. Ngayon daw yung pa-house blessing ni Elena sa nabili niyang bahay. Nagtataka lang ako kasi hindi man lang siya nag-text sa'yo na nakauwi na pala siya ng probinsya, na kumuha na pala siya ng bahay at may pa-house blessing pala siya ngayon. Nabanggit niya naman yun sa akin dati. Alin sa mga sinabi ko? Yung plano niya na pag-uwi dito sa probinsya natin. Kailan niya naman nabanggit yun? Matagal na rin siguro, may ilang buwan na nakakalipas. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Pero sana, sinabi niya rin yung tungkol sa pagbili niya ng bahay. Kita mo nga, pati ikaw nagulat nang malaman mong nakauwi na siya at doon na siya dumiretso sa bagong bahay niya. Ang buong akala pa naman natin doon siya sa bahay natin titira. Hayaan mo na kasi mukhang marami rin talaga siyang inaasikaso bago siya umuwi dito sa probinsya. Ang mahalaga, makikita na ulit natin siya. Sa susunod na punta natin, isama natin ang mga bata. Sigurado ako na sabik na rin si Elena na makita at mayakap niya ang mga pamangkin niya. Teka, mukhang nandito na tayo. Ito na ba yung bahay niya? Oo, nakasulat dito sa gate yung address na binigay ng kapitbahay natin. Mukhang ito na nga kasi kita mula sa mga nakabukas na bintana na maraming tao sa loob ng bahay. Tara, pumasok na tayo. Ronald, sandali lang. O bakit? Anong problema? Dito na lang muna tayo sa may gate. Tapos i-text mo na lang si Elena sa cellphone niya. Naku, wala na akong load na pantext o pantawag sa number niya. Pumasok na tayo kasi sigurado naman ako na inaasahan niya rin ang pagdating natin. Pero kasi baka lang... Parang si Elena ay lumabas ng bahay na nakabistidang asul ah. Si Elena nga! Elena! Elena! Si Kuya Ronald mo to! Kuya Ronald? Oo, ako nga to! Kasama ko si Ate Marlene mo! Teka lang, puntahan ko na kayo dyan sa may gate. Sabi sa'yo, di ba? Welcome na welcome tayo sa bahay ng kapatid ko. Elena, kapatid ko! Sobrang namiss kita. Payakap na ako. Pasensya na. Hindi ko napigilan ang sarili ko na yakapin ka. Ayos lang, Kuya Ronald. Kumusta pala kayo? Ayos lang kami ng hipag mo. Yung 2 pamangkin mo, hindi lang namin naisama kasi pumasok sa school. Ikaw, Elena, kumusta ka na? Eto, medyo tumaba pero maayos naman ako. Maayos naman ang buhay ko. Halata nga na maayos ang buhay mo kasi malaki yung bahay na nabili mo. Pinag-ipunan ko talaga yan. Tapos sakto naman na nag-abroad na yung dating nakatira dyan kaya naibenta sa akin ng mas mababang halaga. Paano niyo pala nalaman kung saan ako nakatira? Yung nanay ng dati mong kaklase na kasabay mo lumuwas na Maynila noon, ang nagsabi sa akin at nagbigay ng address mo.
Nabanggit niya nga rin na ngayon yung pa-house blessing mo eh. Oo, pero tapos na yun kanina pa. Pero kuya, Ate Marlene, pasensya na kung hindi ko muna kayo maiimbita sa loob ha. Bakit naman? Puro taga Maynila kasi ang mga bisita ko. Tsaka medyo magulo pa rin ang loob ng bahay. Sa ibang araw na lang kayo pumunta, ayos lang ba? Pero Ayos lang, Elena. Walang problema doon. Babalik na lang kami sa ibang araw. Tara na, Marlene. Umuwi na tayo at baka abutan tayo ng gabi sa daan. Papadudot matagal bago ako natutong gumamit ng cellphone noon. Pinilit kong pag-aralan yon nang makuha ko ang number ni Elena. Doon kami ulit nagkaroon ng komunikasyon pero bihira pa rin siyang mag-reply sa mga text ko. At mula nang mabalitaan kong umuwi na ng probinsya namin si Elena ay hindi na talaga ako mapakali. Sobrang sabik na kasi akong makita siya noon dahil ilang taon na rin akong walang naging balita sa kanya. Kaya naman hindi ko na napigilan ng sarili ko na puntahan siya sa address ng bagong bahay niya na nakuha ko. At nang makita ko siya, hindi ko na nga napigilan ang mayakap siya. Naramdaman ko na medyo nailang siya sa akin dahil syempre ilang taon na kaming hindi nagkita at magkasama. Kaya naman sinunod ko na lamang ang pakiusap niya na sa ibang araw na lamang kaming dumalaw sa kanya dahil may iba siyang bisita noon sa bahay nila. Pagkalipas nga ng 2 araw ay dumalaw ulit ako sa bahay ni Elena kasama si Marlene at ang panganay na anak namin. Pinatuloy kami ni Elena noon at pinagmeryenda pa nga ng ininit niyang spaghetti na natira pa yata noong handa sa house blessing na may kasamang soft drinks. Napakalaki talaga ng pinagbago ng itsura ng kapatid ko at masasabi ko na talagang umasenso na ang buhay niya. Dahil kompleto halos ang appliance sa loob ng bahay niya. Nagkamustahan kami at sinabi niya na doon na raw siya ulit sa probinsya namin maninirahan dahil balak niyang magtayo ng malaking grocery store. Nagulat din ako papadudot nang sabihin niya na kung papayag raw ako ay plano niyang pag-aralin ang panganay kong anak ng grade 4. Sasagutin niya lahat ng baon, gamit at kung ano paman ang kailangan ng anak ko. Nagdalawang isip ako pero sa huli ay pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Maayos naman ang naging usapan namin na doon muna sa kanya titira ang anak ko kapalit ng pagpapaaral niya dito. Nakakadalaw pa kami sa kanya noong unang mga linggo at buwan. Hanggang sa isang araw na dumalaw ulit kami doon ni Marlene ay nagulat ako nang makita ko na hinahampas at sinasabunutan ng kapatid ko ang anak ko. Hindi po ako makapaniwala sa mga nakita namin. Kaagad kong hinilang anak ko at sinabi kong mauna na siya sa sakay ng tricycle at doon na lamang kami hintayin ng nanay niya, Papa Dudut. Sabi ko naman sa'yo, Kuya Ronald, dinidisiplina ko lang yung anak nyo ni Ate Marlene. Anong dinidisiplina? Halos mabugbog mo na ang anak namin. Hindi ko siya binubugbog. Bakit ba kasi nagawa mo yun sa bata? Dahil tatanga-tanga yung anak nyo pagdating sa paglalaba. Hindi na naman niya naihiwala yung pulang damit ko sa mga puti kaya, ayan, humawa na ang kulay. Hindi mo naman kailangang bugbugin ang anak namin. Hindi ko nga siya binubugbog, kuya. ano yung nakita namin, Elena? Yung pagsabunot mo sa buhok niya at ilang beses ng paghampas sa braso at likod niya. Ang hirap sa inyo, masyado nyo binibaby ang mga anak nyo kaya lumalaking matigas ang ulo at saka walang alam sa buhay. Kita mo nga yung panganay niyong lalaki, ni hindi marunong maglaban ng maayos. Palasagot pa, kaya halatang sutil at napakatigas ng ulo. Hindi matigas ang ulo ng mga anak namin, lalo na yung panganay namin. At para sabihin ko sa'yo, matalino siya at hindi kagaya ng sinasabi mong walang alam sa buhay. Sinasabi nyo lang yan kasi hindi nyo ginagawa ng tamang pagiging magulang nyo sa mga bata. Ang lakas naman ng loob mo na magsalita ng ganyan. Marlene, tama na! Hindi ako titigil, Ronald! Dahil kinikistyon ng kapatid mo na yan ang pagiging magulang natin. Elena, baka nakakalimutan mo na kahit kailan, hindi ka pa nagkaroon ng anak. Pero hindi ibig sabihin no, na wala akong alam kung paano magdisiplina ng isang bata. Ang sabihin mo,
Masyadong mabigat yung mga kamay mo at hindi ka muna nag-iisip bago mo sinaktan ng anak namin. Anong sinasabi niyong hindi nag-iisip? Baka ikaw yun, Ate Marlene. Kasi sa ating tatlo, alam natin na ako ang pinaka nasa tamang pag-iisip. Talaga ba? Kaya ba nagagawa mo saktan ng bata na walang kalaban-laban? Ginagawa ko lang kung anong alam kong tamang paraan ng pagdidisiplina. At kailan pa naging tama ang pananakit ng bata, Elena? Kailangan naman kasi disiplinahin talaga yung mga batang nakakagawa ng mali, di ba? Para hindi na nila ulitin. Pero sa ibang paraan. Hindi sa pananakit na ginagawa mo. Hindi magtatanda ang mga bata kung masyado nyo silang binibaby. Pero hindi rin makakabuti sa kanila yung pagbuhatan sila ng kamay. Pagdidisiplina ang tawag sa ginawa ko sa anak nyo, Ate Marlene. Kailangan tumatak sa kokote niya ang mga bagay na kailangan niyang tandaan. Kung hahayaan niyo siyang ganyan lang ang alam sa buhay, baka tumanda rin siyang walang alam kagaya ni... Kagaya nino? Kagaya ko? Bakit bigla ka na lang tumahimik, Elena? Ituloy mo yung gusto mo sabihin. Mabuti pa umalis na kayo. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Kaya hindi kami aalis ni Marlene dito sa bakuran ng bahay mo. Gusto ko nang magpahinga, kuya. Umuwi na kayo ni Ate Marlene. Kailan mo pa sinimulan sakta ng anak namin? Hindi ka makasagot. Kasi hindi mo na rin maalala kung kailan mo unang beses sinakta ng anak namin, tama? Pwede ba, Kuya Ronald? Tama na nga ang usapan na to. Umalis na lang kayo ni Ate Marlene. Gusto ko lang malaman ang sagot sa mga tanong ko. Kaya ba sinasaktan mo ang anak ko dahil natatakot ka na maging kagaya niya lang ako? Na isang magsasaka na kailangang araw-araw at buong maghapon na nagtatrabaho? Bakit hindi ka nagsasalita, Elena? Bakit hindi mo aminin na sobrang baba ang tingin mo sa akin? Na kinakahiya mo ako bilang kapatid mo? Kaya ayaw mo tumulad sa akin ng anak ko kasi para sa'yo, walang narating ang buhay ko. Aminin mo na, Elena. Mababa talaga ang tingin mo sa akin. Oo, sige na. Kaya ko lang naman dinidisiplinang mabuti ang anak niyo kasi ayoko maging kagaya mo siya na walang ibang narating o naging trabaho kundi ang pagiging magsasaka lang. Ayoko mabulok ang buhay niya sa palayan. Baka nakakalimutan mo, Elena. Nagkaroon ng malaking bahagi ng trabaho ko para sa tagumpay na meron ka ngayon sa buhay mo. Hindi ako nanunumbat at kahit kailan, hindi ako naningil sa kung ano man ang naibigay ko sa'yo. Ronald, tahan na. Isa pa, Elena. Kahit kailan, hindi kita sinaktan. Hindi dumapo ang palad ko sa kahit anong bahagi ng katawan mo para saktan ka. Tapos, makikita na lang namin ni Marlene kung paano saktan ang panganay na anak namin. Alam mo, tama nga sila. Binabago ng Maynila hindi lang ang buhay, kundi pati na rin ang ugali ng mga tao na ikipagsapalaran sa lugar nila. At siguro nga, kasama ka sa mga pilit binago ng Maynila. Dahil hindi na kita kilala, Elena. Hindi na ikaw yung dating mabait at mapagmahal na kapatid ko. Papa Dudut, hindi talaga ako sanay na mapalayo ang mga anak ko mula sa amin, lalo na ang panganay kong lalaki dahil sa kanya ako pinakamalapit. Pero inisip ko na lamang na para din yon sa ikabubuti niya. Isa pa, hindi naman talaga siya sobrang mapapalayo sa akin. Sa bahay ni Elena na nasa bayan lamang siya titira na isang jeep at isang tricycle lang naman ang layo mula sa amin. Sa unang mga buwan ay madalas ko siyang dinadalaw noon sa bahay ni Elena pero nararamdaman ko na parang naiirita ang kapatid ko kapag napapadalas ako sa bahay nila. Iniisip ko na lamang na baka naiistorbo ko ang pamamahinga niya kaya naman binawasan ko na ang oras ng pagdalaw ko sa anak ko. Sa tuwing magkakausap naman kami ng anak ko ay wala siyang ibang kinikwento kung hindi puro kabutihan na ginagawa sa kanya ng tita Elena niya. Na palagi raw siya nitong pinapakain ng masasarap na pagkain at hindi masyadong inuutusan sa mga gawaing bahay. Puro magaganda ang kinukwento niya kahit napapansin ko na biglaan ang kanyang pagpayat. Paglalim ng eye bags at paminsan-minsan ay mga pasa niya sa braso. At hindi talaga ako makapaniwala nang makita ng sariling mga mata ko kung paano saktan ang anak ko ng sarili kong kapatid ng mga oras na yon. Kahit kailan ay hindi ko po pinagbuhatan ng kamay ang sino man sa mga anak ko. At ni isang beses ay hindi rin dumapo ang kamay ko sa balat ng kapatid kong si Elena. Kaya naman hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na isumbat ang mga naitulong ko kay Elena. Hindi ko siya tinulungan, inalagaan, binigyan ng proteksyon at pinag-aral
para tanawin niya yon sa akin na utang na loob. Ginawa ko lahat ng yon kasi mahal ko siya bilang kapatid ko at akala ko ay ituturing niya rin na pamilya ang pamilya ko pero nagkamali ako. Nang makauwi kami ng bahay ng asawa at anak ko ay doon sa amin kinuwento ng panganay naming anak kung paano siya pagmalupitan ni Elena. Dahil sa pangarap niya at alam niyang pangarap din namin na mga magulang niya na makapagtapos siya ng pag-aaral. Tinis niya ang lahat ng yon. Konting pagkakamali lang daw kagaya ng ilang minuto na maunang magising sa kanya si Elena, hindi makapagluto ng hapunan para dito, maiwan ng walis tambo sa may tabi ng sofa at kung ano-ano pang mga maliliit na bagay ay hampas, batok sa bunot at iba pang pisikal na pananakit kaagad ang natatamo niya. Doon ko mas nakita ang mga tinatago niyang pasa at sugat mula sa kamay ng nag-iisang kapatid ko. Triple ang naramdamang kong kirot nang dahil doon. Dahil kapatid ko pa mismo ang gumawa noon sa sariling anak ko. Papadudot mula noon ay hindi na kami nag-usap pa ng kapatid ko pero wala rin akong kahit na sinong pinagsabihan na ibang tao sa pananakit na ginawa niya sa panganay kong anak. May nakarating sa akin na marami na raw siyang nakakaaway sa lugar na tinitirhan niya. Mga kapitbahay na madalas niyang pinapakitaan ng kasamaan ng ugali niya. Pagtatapon ng basura sa gilid ng mga bahay nito, pagpapatugtog ng malakas sa madaling araw, at pag-iingay ng mga bisita niyang galing Maynila. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung anong nangyari sa kapatid ko pero siguro'y nabago siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Umaasa po ako papadudot na kahit paano ay may naiwan na aral itong kwento ng buhay ko. Hindi tayo required na magbalik ng utang na loob sa mga taong tumulong sa atin noong nangangailangan tayo. Pero wala ring masama kung paminsan-minsan ay magbabalik na raw tayo at tumulong sa mga taong naging tulay para sa tagumpay ng ating buhay na tinatamasa. Hanggang sa muli ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ronald.